bakit tayo may mga produktong hindi dapat nasa market? Hindi na pinaprioritize yung tao. More of, yes, kikita tayo dito. Dahil nga ngayon, nagbo-boom ang supplement industry. Madami ng health conscious ever since nag-pandemic. Like, mas naging health conscious ang mga tao. And feel ko now, dahil nga nakikita na sobrang daming potential yung industry na yun. Space na to, no? Yeah, na parang people take advantage of it. And again, we take this, it goes in our body na parang minsan hindi na pinaprioritize yung tao. More of, yes, kikita tayo dito. People will buy this kasi yung claim na gaganda sila, magiging healthy sila, bibili sila. Pero, dapat we also take into account yung health nila. Kung madideliver ba yung mga sinasabi nating claims. Ang laki ng market na to. Ang laki ng industriya to. Kumbaga, merong mga produkto na within reach ng consumers na posibleng magkasakit pa sila lalo. Alam mo yun, parang gagastos ka nga for your health. Pero, bakit tayo may mga produktong hindi dapat nasa market? Yun nga. Bakit tayo may mga produktong hindi naman registered, high-risk product, pero nasa market? Nakakatakot. Yeah, very accessible lang talaga and anyone can buy supplements.